Hey friends, welcome to my YouTube channel, Attorney Immigration Lawyer. Today's episode po, January 6, 2025, ang ating pong unang episode for the year 2025. Ayan, pag-uusapan po natin ang mga maiinit na bagay, mga maiinit na topics sa US immigration law. Okay, so ito pong mass deportation ay pinag-uusapan hindi lamang po dito sa Amerika, pati na rin po sa Pilipinas, pati na rin po sa iba't ibang panig po ng mundo. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon. But I want to share with you an interview ng ating pong Congen of New York, si Congen Senen Mangalile. Dito sa interview niyang ito ay ipinaliwanag niya ano po ang tatlong bagay na pwedeng gawin para sa atin ng ating Philippine government. And pinaliwanag niya rin po kung ano ang tatlong bagay na hindi po pwedeng gawin ng ating Philippine government. Yan po. So, I'm gonna share with you this interview. It was posted January 5, 2025 sa Radio DWPW, Radio 630 ng Teleradyo Serbisyo. And I'm going to share to you my screen. Ayan po. Okay. So, dito po, iisa-isahin niya yung mga bagay na pwede pong gawin ng ating Philippine government. And by the way po, ang New York ay isa sa mga states kung saan po ay napakarami po nating mga kababayan. Ayan po ang California, New York, and I believe Texas po ang susunod. Okay? So, pakinggan po natin ang ating congen. Tatlo po yung pwede naming gawin para sa mga ating mga kababayan. Una, we can process their applications for consular documents, kamukha ng pasaporte, no? Kung expired na yung passport nila. And it has always been the policy of the Philippine government that embassies and consulates will accept applications from any Filipino citizen regardless of visa status. Kasi yung iba natatakot, hindi ako mag-a-apply ng passport, baka isumbong ako ng konsulado sa sa immigration. Hindi po 'yun bahagi ng aming ginagawa. Ayan po, number one, ang sabi niya ay ang ating pong mga consulates, ang ating pong embahada ay pwede pong mag-process ng Philippine passport. Kung expired na ang passport nyo, you need to renew. Kung nawala, and kailangan po ninyo ng passport ninyo, ay pwede po kayong humingi ng assistance sa ating pong consulate. In fact, yun ang kailangang maintindihan ng mga walang kaukulang status dito. Regard for their visa status. Pangalawa po namin pwedeng gawin, as their cases can merit, pwede po silang, kung kailangan nilang umuwi sa Pilipinas at sila ay nasa gipit na kalagayan, pwede po silang mag-request ng pamasahe papuntang Pilipinas, ticket papuntang Pilipinas. Okay, so pangalawa daw po ay pwedeng mag-request ng ticket papuntang Philippines. Yan. Pero, ito po, pakinggan nyo kung anong proseso. Pwede bang makapag-request na lang ng ganun-ganun na lang? May criteria ba? And ipapaliwanag nyo po kung saan manggagaling yung pondo. So, yan po, pakinggan po ninyo. Pero ito po ay ihihingi namin sa Department of Foreign Affairs. At yung Department of Foreign Affairs, meron po yung kaukulang pondo na tinatawag na ATN Fund, Assistance to Nationals Fund. Yung pong kabuuang pondo na yan, ang ginagamit ng Department of Foreign Affairs para tulungan ng mga Pilipinong nangangailangan sa buong mundo. Hindi lang po sa Amerika, kundi sa buong mundo. Nandiyan na po yung mga kababayan nating nasa Middle East na kailangan iuwi, yung mga namamatayan na kailangan iuwi, mga seafarer. Okay po, so sabi niya
ay may pondo daw po ang DFA kung saan kung merong financial difficulty ay po pwedeng mag-request doon and then they're going to evaluate it. Pero pinaliwanag niya na ito po ay pinaghahatian ng lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Ayan. So, pwede kayong mag-request and they're going to evaluate. And then kapag na-approve, ay doon po kayo mabibigyan ng assistance para po sa inyong ticket. Ayan. Pero marami pong I was reading the comments and may mga nagsasabi, nag-US na and then hihingi pa ng pamasahe pa uwi. Yan. So, siguro po, sa dami po ng mga Pilipinong nangangailangan. And as he said, yung mga namatayan, yung mga estudyanteng na stranded, yung mga talagang mas grabe po ang sitwasyon. Siguro po ay hayaan na po natin sila ang makinabang doon sa pondong yon. And kung kaya po naman ninyo ang pamasahin nyo and you worked for a long time, nakapag-ipon naman kayo, I'm sure ay siguro po okay lang na kayo na po ang magbayad ng inyong pamasahe kung gusto nyo pong umuwi ng Pilipinas. Yan lang po ay aking personal opinion lamang po. Ano? Ng embassies and consulates. So, ang evaluation po natin dyan is, kayo ba ay talagang nangangailangan? Baka naman kaya nyo nang bumili ng ticket on your... Ayan. Ikaw ba ay talagang nangangailangan? O baka naman kaya mong bumili ng ticket? Kung kaya mo naman bumili ng ticket, bayaran mo na yung ticket mo. At hayaan mo na yung mga iba pong mas nangangailangan, yung mga namatayan, yung mga estudyanteng na stranded, yung mga pamilya ng namatayan, ang makinabang po doon sa pondong yon. Your own. Pero as the case may merit, we will refer the matter after due evaluation sa Department of Foreign Affairs. At kung sabihin ng Department of Foreign Affairs, o sige, bigyan natin yan ng ticket para makauwi ng Pilipinas, then nakahanda po kami para gawin yan. At pangatlo po, in case na sila ay ma-detain ng Immigration and Customs Enforcement, ibig sabihin na nalaman na sila ay walang kaukulang visa dito sa Estados Unidos. Lalagay po sila sa mga detention centers. No? What we will do is we will ensure that they are treated humanely and that their rights as human beings are protected and respected. No? Okay, so yung pangatlo po, and in the event na kayo po ay ma-detain, ang ating pong pamahalaan ng ating pong Philippine government ay makakatulong to make sure na ang inyo pong karapatang pantawang, yung human rights, ay protected. So yun po ang pangatlo. Yun po yung tatlo naming pwedeng gawin kung sakasakaling tamaan ng enforcement ng ganyan yung ating mga kababayan. Okay. Ano po yung hindi namin pwedeng gawin? Ayan. Ano daw yung hindi nila pwedeng gawin, okay? Hindi po namin sila pwedeng suportahan na manatili dito sa Amerika ng walang status by providing them spending money or allowances habang naghahanap sila ng trabaho or nag-aayos sila ng visa. Hindi po namin pwedeng sagutin yung kanilang legal costs kung sakaling may appeal sila for say asylum or family reunification, inaayos yung kanilang visa, kailangan nila ng abogado. At saka hindi po namin sila pwedeng ilabas from detention kung nakuha na sila ng ICE. Kasi... Okay, so tatlong mga hindi nila pwedeng gawin. Okay, so number one, di sila pwedeng magbigay ng financial assistance or spending money sa inyo kung nandito po tayo sa Amerika and nangangailangan tayo. They just cannot give you spending money. So kung sabihin yung na out of status na kayo, tourist po kayo, and then na out of status, pupunta kayo sa embassy or sa consulates natin para po humingi ng financial assistance, they cannot do that. Okay? Pangalawa, they cannot pay for your lawyer's fees or legal expenses if you're applying for, say, asylum or pursuing your immigration applications. Magiging responsibilidad po ninyo yan at hindi po kayo matutulungan ng ating Philippine government. And then, pangatlo po, ito importante. Ang sabi niya, kung kayo ay nasa detention, kung kayo ay unfortunately ay nahuli at nailagay po sa detention, ay hindi po nila
kayo po kayang ikunin or to get you out of detention. Okay, they can help you, they can protect, they can assure that your human rights are protected, but they cannot take you out of detention. Ang mga konsulado po at ang embahada natin sa Washington, lahat po kami ay obligadong respetuhin din yung proseso ng Estados Unidos, yung mga batas ng Estados Unidos, kahit na kami ay embassies and consulates. Parang sa atin lang po yan, kung merong isang foreigner na nakalabag ng batas at kinuha ng ating law enforcement agencies, ayaw din naman natin na yung kanilang embahada or konsulado sa Pilipinas ay kukunin sila, aarborin sila or ilalabas sila from the jurisdiction of our law enforcement authorities. Ganun din. Okay, so yan po ang tatlong bagay na pwede pong gawin ng ating Philippine government sa ating mga Pilipino dito sa Amerika. And tatlong bagay na hindi po nila kayang gawin. So kaya po nila na i-process yung inyong consular documents, yung inyong passport, kung expired na, kung nawawala, at kailangan nyo po ito to travel. Kailangan, pwede rin po kayong matulungan ng ating Philippine government ng assistance sa inyong ticket going back to the Philippines. Pero po may proseso, you have to make the request, and as he explained it, ay isang pondo po ito at isang pie na marami pong naghahati-hati. They're going to evaluate it, and kapag na-approve po, ay mabibigyan po kayo ng assistance. Number 3, they can assure na ang inyong human rights ay mapoproteksyonan in the event na malagay po kayo sa detention. Mga bagay na hindi po nila kayang gawin. Number 1, hindi po sila po kayang magbigay ng financial assistance sa inyo while you're trying to figure out your immigration status. Pangalawa, they cannot pay for your lawyer's fees or legal expenses. And pangatlo, they cannot take you out of detention kung sakali po kayo po ay mahuli at malagay sa detention. Okay, yan po ang ating episode for today. Panoorin po ninyo ang kanilang full episode sa Teleradio Serbisyo. And ito po ay DWPW Radio 630. And yan po ang interview ng ating Congen of New York, Senen Mangalile. Ako po si Attorney Elaine Antonio Bordeaux. We have 2 locations in the United States. Sa Dallas po ang ating bagong office at sa Broomfield. To schedule a consultation with me, mag-text kayo 713-315-7793 or mag-email eb@ebordlaw.com. Till next time po, pasensyahan nyo na ang aking boses. Till next time, bye-bye.